From dancing on stage, to cooking in the kitchen, to almost leaving the country for good. Hindi lang natuloy. Because life had other plans. Meet Jolan Velos, once part of one of the most iconic dance groups in the Philippines, Sex Bomb. But when the spotlight slowed down, she didn't. She became a chef. And not just any dish. Ang favorite ko, sinigang na steak. Ang shala naman oh. And if there's one thing about Jolan, Get out! whenever there's an opportunity, she grabs it. Watch how Jolan Velos turned every detour into something worth pursuing. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang kasama po natin for today, pinalaki niya po tayo. Isa siya sa nagpalaki sa atin. At patuloy siyang lumalaban sa buhay. Let's all welcome Jolan Velos! Get Welcome! out! Yes, get out! Isa mo nang get out. Ay, oh my gosh! O sige, game! Okay, 1, 2, 3. Get out! Love it! O, diba? Pati yung high note talaga. Oo. Sobrang, Guwapo, cute talaga ng voice mo actually. Sobrang matinis. Oo. Sobra, hindi nagbago. Ganun Oo. pa rin. Tsaka face din. Baby face pa din until Naku po. now. Yun Diba? nga yung sabi nila eh. So, ano yan? Gift yan, of course. Tulog, puro tulog. Yeah. Walang puyat. At least, diba? Maganda. Oo. So, ayun. Thank you for joining us here dito sa Pillow Talk. Oh, thank you din. Yes, Nagulat kasi- nga ako, nag-reach out kayo. Sabi ko, anak ni nag-reach out. Sabi ko, kaya sabi ko, sige, go. Go, I love it. Thank you so much. And alam ko nga ngayon, isa kang chef din, di ba? So, bukod sa dancer, chef ka. So, ano bang favorite dish na iluto ni Jolan? Iluto? Depende kasi sa mood yan kung ano yung favorite dish ko. Pero ngayong month na to, ngayong month na, ang favorite ko sinigang na steak. Wow, Ang weird, shala diba? naman, no? Hindi, nasakto lang nawala akong meat sa ref. Okay. Tapos trinay ko yung steak, okay pala siya. Pero hindi na mamahalin yung steak ko, Oo. As in, ano yun, parang pinan-fry mo muna? Wala, hindi, pinakuluan. Diretso na din. Tapos, yun nga, hindi yung ano ko kasi sinigang ko, may asim, may tamis, gano'n. Hindi yung natural na kinakain natin na sinigang na maasim lang. So, yun yung favorite ko. Minsan patikman kita. Wow, sige, yes. Let's do that. Thank you so Okay. much. So, yung pagiging chef mo, pwede mo rin bang ikwento sa kanila kung saan ka ba naging chef? Ganyan, oo. Nag-start ako nung time na wala nang masyadong racket si Sex Bomb. So sabi ko, mag-aral na lang ako ng kung ano-ano. Nag-start talaga ako niyan sa makeup. Okay. Nag-makeup muna ako. Kasi yung isang friend ko nagme-makeup. Tapos after nun, parang ayoko na. Sabi ko, dito na lang ako sa level 1 ng makeup. Mag-shift ako ng chef. So doon na nag-start na nag-chef ako. Nag-short course ako, nag-aral ako. Tapos, nag-OJT rin ako. Then dapat mag-work na ako as a chef sa, kung hindi Australia or US. Hindi lang natuloy. Dahil? Hindi siya natuloy kasi nung time na paalis na, ang daming offer. Biglang dumami naman. Oo, ang daming offer sa TV. Tapos outside show. Iba talaga pag yung doon ka naka-design Doon ka rin babalik So, yun, hindi ko kinuha. Bumalik ako sa pagiging sex bomb. Yes! Speaking of, so how does it feel na finally, nung round 3, nakasama ka na? Masaya na noong una nahiya ako kasi hindi talaga ako sama kasi tinanggihan ko na kasi nga yung nag-surgery, sumasakit pa siya. So, hindi kakayanin. Tapos, nung round 3, nagkagulatan na lang, biglang pwede na akong sumayaw. So, nagpunta ako doon. Nag-text muna ako Pinag-isipan ko muna lahat. Yun yung pala yung unang-una. Pinag-isipan ko kasi from 8 o'clock, 9:30, 9 something ako nag-message kay na Sunshine siya kay Mia. Sabi ko, baka pwedeng humabol pa. Oh. Sabi ko, yun yung talaga, nilakasan ko talaga yung loob ko. Kasi sabi ko, kung yung pagiging introvert ko, walang mangyayari, hindi ako makakasama talaga. At least, trinay ko, di ba, na makasama ako. Lahat naman okay. Actually, round 4 dapat ako nun Hindi ako magra-round 3. Kasi nagkabiglaan wala pa yung producer. Tapos, nag-rehearsal na Buti na lang pinilit nila Ate Ira, nila Sunshine.
ni Mia, tas yung mga nag-produce na sex bomb, go. Okay, nakasama ako ng 3, 4, 5. Oh, congratulations! Yes! And I'm sure inabangan ka rin ng marami. So, buti nakasama ka na and nag-align ang lahat. Oo. So, okay, after naman yan, pag-uusapan naman natin about your life na fully, about from childhood hanggang sa ngayon. So, Okay. lilipat na tayo sa bed. Let's Okay. go! So, nung bata ka ba, naisip mo na ba talaga maging chef or dancer or ano ba yung pangarap mo dati? Ay, nung bata ako, kasi di ba pag bata ka, ang pangarap mo maging crew sa Jollibee. Cute! Ganon. O kaya maging... Actually, gusto ko kasi talaga maging lawyer before. Kaso nung sabi ko, ay, mahirap-hirap to, mahabang aral, wag na lang. So, ang trinay ko is mag-computer science. Since nung time ko, wala pang mga computer, so yun yung in-demand kasi talaga. So yun yung naging una mo bang course? Unang course. Okay. Palipat-lipat ako kasi nga, nung nag-sex bomb ako, hindi na kayang pumasok sa school. Nagpapasok pa ako sa school noon eh. College student ako nung nag-sex bomb. Tapos, nung dumami na yung mga shows, hindi na ako makapasok. So, ang ginawa ko, marketing. Okay. Nag-marketing ako, nag-home study ako for marketing. So, after nun, work. Then, nung medyo naglaylo na si Sex Bomb sa TV, nag-chef. So ang dami mo rin palang pinagdaanan. Oo. Ang dami kong course. Ang dami mong side quest, ganyan. Ang dami mga lessons na iba't iba, tsaka mga work din. Okay, so mamaya din iba-ibahin, isa-isahin pa natin yan. So yung name mo pala, Okay. di ba combination siya ng parents mo? Oo, ng mama ko and tatay ko. Kasi, nag-combi sila, akala nila lalaki na yung kasunod. Ang ate ko kasi, 1 taon lang kami ang age gap namin. So, akala nila lalaki. So, ginawa nilang Jan, tapos Lan. So, Jolan. Tapos, nung lumabas, babae. Hindi na nila iniba. Pwede na yan. Okay na yan. Pero at least nag-work din. Parang hindi naman kasi siya very feminine or masculine yung pangalan. Parang pwede naman. Eto nga, kasi nung hindi pa nagko-concert si Sex Bomb, naghahanap talaga ako before pa ng kapangalan ko. Walang lumalabas. Tapos nagulat ako nung after the concert, ang dami nagme-message, pinangalan po kayo ng nanay ko sa akin. Totoo, tapos puro babae din sila. Kaya natutuwa ako. Kasi sabi ko, ang dami ko palang kapangalan. Dahil din sa'yo. Grabe yun. Ikaw yung naging inspiration mismo. Ang cute nun. Kasi yung name ko din, combination din ng parents Ng ko. parents mo. So yung tatay ko talaga, Herman siya, pero isa sa screen name niya, Jerry. Kaya Jerry Lee ako. Yung nanay ko naman, Anna Lee. Kaya Jerry Lee Ann ako. Galing. Yeah, so yung iba, akala din lalaki din Lalaki ako. din. Kasi Jerry, diba? So ayun, I guess yun yung curse, I guess. Pero okay lang din na yun na rin yung naging name natin eh. In-embrace na natin, diba? So, ang ganda na gano'n. Siya, parang hashtag, love team name pala yung... Yes, yung, diba? Oo, yung name mo. Ayun. Tapos, yung mo naman, family life mo, paano yun? Like, how was it growing up with them? Nung bata ako, okay naman yung buhay namin kasi ang lolo ko before, musician. Sa abroad siya, so sila yung nagpapaaral sa amin, lolo ko at saka lola ko. Kasi si mama ko, kasabay namin nag-aaral. Oh! Nag-aaral din siya kasi nung nabuntis siya sa amin, kasi maaga siya nag-asawa eh. So, nung nagbuntis muna, pinalaki kami, tapos nag-aral din siya, kasabay namin nag-aaral si mama. Ano naman yung inaral niya? Marami rin siyang course. Secretarial, tama ba? Tapos, meron pang isa, nakalimutan ko na. Tapos, yung last niya is teacher. May pinagmanahan pala ang pagiging maraming racket, maraming trabaho. Yun, oo nga. Tapos yung tatay mo naman, OFW. Yes. Actually, sila separated ng mama ko. Parang 3 taon pa lang ako. Hiwalay na sila. So, hindi talaga namin alam kung anong work niya. Nalaman ko lang nung nasa Japan ako, nung pinadala kami ni Ate Joy doon para magtumulong, na mag-charity show, nandun din pala siya. So, doon ko siya nakontak, nasa Japan. Pero wala kaming time na nagkita doon eh. So, hindi mo pa rin alam yung trabaho niya mismo doon? Oo, Grabe, hindi, no? wala. As in, hindi na kayo parang nagkausap din?
Hindi eh. Kasi parang from 3 years old, before mag-18 na ng ate ko, doon namin siya nakita. Tapos nung mag-18, hindi na ulit namin nakita. Ang nangyari lang, yun nga, nung nagpunta ako ng work for Japan, yun, nalaman ko nandun siya, OFW. Tapos after nun kasi, hindi na ulit, wala na ulit. Ang nangyari lang, meron na akong kapatid na half-brother, hinanap niya kami. Nag-message siya sa Facebook. Sabi, kilala mo po ba si ganito? Ako po yung ganyan, anak po, magkapatid tayo. Sabi ko, alam namin. Kasi from the start, alam namin eh. Na meron. Na meron. Family. Okay. Tapos how was the conversation nung nagkausap kayo nung half-sibling mo? Sabi ko sa kanya, sige, kita tayo. Kita. Gulat ako, sobrang kamukha ng bunso kong kapatid na lalaki. As in, kamukha. And nakakagulat, nasa same area lang din pala kami. Ganon siya. Ang lapit lang. Mga 1 kilometro lang, mga ganon lang. Kapitbahay, ganun. Ibang village lang sila. Oo. Grabe. Diba? Tapos, ano naman yung feeling na parang na-reunite kayo, ganyan? Masaya kasi akala ko 3 lang kami. Kasi sa mother side ko, wala akong pinsan. So, nung nalaman kong 3 din sila, so, kadami ko ng kapatid. Masaya, syempre. Lumaki yung pamilya niyo bigla. Oh, tapos ngayon naman, ano naman yung relationship mo with your parents? Well, yung tatay mo, di ba? Hindi mo nakakausap. Pero yung sa mom mo din. Si mama, nakakausap ko naman. Lagi akong dumadalaw sa kanya. Weekend, nandun ako sa kanya. Okay naman kami. Mag-update lang with Oo, life. video call every night. Ganon kami, video call every night. Cute. Ano talaga yun? Every night, walang palya. Oo. Tapos yung mom mo din, kasi di ba parang raketera nga din siya. Dati nagbebenta din kayo ng mga barbecue, tama ba? Oo, nung bata kami, mayroon kami sari-sari store. So, isa pa rin yun na pinagkukuhanan namin para makakain. Oo. Yun, may sari-sari store kami, nagba-barbecue, gulaman, mga ganun, mga racket niya. Tapos, kaya ka ba naano din sa pagkain? Dahil ba sa tingin mo, connected ba yon? Mahilig lang ako kumain talaga. Yun lang pala talaga. Oo. Kaya din napunta sa culinary art. Rin ako nahilig din akong tumingin sa TV, mga food. So sabi ko, try ko nga culinary, baka kaya ko. Oo. Kaya naman, kasi may medal. Wow! May medal ako. Pero sabi mo, nagsimula ka, computer science. Bakit Oo. naman yun yung una mong napili? Kasi nga, yung time na yun, wala pa mga computer. Ang computer pa nun, yung may likod pa yung monitor. Oo. So, tapos parang pa siya yung disk na malaki. Oo. So, yun daw yung in demand. Kasi nga, yung panahon nag-iiba. So, yun yung pinili ko. Dahil in demand. Oo. Yung in demand. Tapos, nung nag-home study naman ako, dapat political science. Ang sabi sa akin, mahirap daw. Baka hindi ko kayanin kasi nagkatrabaho ko. Sabi ko, sige, marketing na lang mo. So, very practical lang. Oo. Pero ba't marketing din? Yun yung pinakamadali doon sa course. Yung sabi. Mga practical girly Oo, lang diba? talaga. Oo. Para makatapos ng college, sabi ko, doon na lang ako sa pinakamadali. So, yun yung may diploma ka, marketing. Okay. So, paano mo siya nagamit naman nung pagka-graduate mo? Hindi ko sure Charot. Hindi, yun nga, sa business. Okay. So, sa business, ayan, magagamit mo din siya. Saan ko pa ba siya nagamit? Siyempre sa pagiging chef din. Kasi may time din na nagbebenta kami ng mga chocolates, mga ganyan. Siyempre, ima-market mo yun eh. Personal business. Hanggang May- ngayon. Meron pa. Ngayon, na ako sa skincare. Ang dami. Di ba? Pag ganun-ganun ako. Oo. Yun, may bagong business. Binubuo namin skincare and cosmetics naman. Gusto mo ba invite sila sa business mo? Ayan, kaka-launch pa lang namin, pero hindi pa lumalabas yung product. So, magbubuo po kami. May kasama po akong 2 sex bomb doon. So, skincare, beauty bomb, skincare and cosmetics. Abangan niyo po. Wow, exciting. Ang cute naman na, 'di ba, ngayon kayo din yung magkakasama na nagbubuo ng mga business and all. Sobrang labo-labo na tong interview na to Diba? kung saan Iba yun napapunta. Kasi din 'di ba yung life mo din, yun nga parang iba-iba yung naging path mo. So kaya talon-talon tayo. Pero ngayon,
gusto ko rin i-ask yung about sa showbiz life naman. Okay. So, nagsimula ka extra-extra, di ba? Yes. Talent. So, paano naman nagsimula yun? Kasi ang mga tito ko before, nag-ano sila, nag-stuntman. Tapos naging friend nila si Renata Del Prado, si Tata Piping, si Guido. So, naging friend nila. Tapos, dinadala kami sa mga, si ate ko kasi ang gusto mag-artista talaga. So, dinadala niya kami, tutulungan niya kami sa mga audition, ganyan, dinadala niya kami. Hanggang sa ate ko, nagkaroon ng mga guestings. So, na-enjoy naman niya. Ako, sama-sama, kasi maputi ako kaysa sa ate ko. Tapos, chinita ako sa ate, Bumbayen. So, lagi ako yung nakakuha. That time, ako yung sinasama. So, hanggang sa nag-talent kami. Yan, commercials. So, doon kami nag-start. Wow. So, pero nung dati, di ba, simula kayo, wala pang bayad pagka walang salang. Oo, ang hirap noon. Walang bayad. Pag hindi ka naisalang, may one time hindi kami naisalang, umuwi kami. Grabe, no? Walang, Tapos sobrang tagal nyo maghihintay. Oo, sobrang tagal. Before ganun talaga, kaya kailangan makikipag-unahan. Sino pa hindi na isalang, ako po, Oo, gano'n ka mag-ano ka na. talaga, mag-ask ka talaga sa kanila. Totoo. Para may bayad ka for the day. Pero buti na lang, hindi na yon ginagawa ngayon. Okay. Basta ma-call ka for the day, may bayad May bayad ka. na. Oo. Pero hindi pa rin nagbabago yung maghihintay ka ng sobrang tagal na mga 7 a.m. call time, tapos pwedeng matapos sa mga 12 midnight, gano'n, di ba? So, napagdaanan mo din yun. Oo, napagdaanan namin. Oo. Tapos, yung sa afternoon, After nun, nag-talent ako, tapos nag-stop. Nag-study, tapos sumali ako ng TV Babe. Ano na ako nun college na. Kaya ako sumali ng TV Babe kasi wala kaming pang-tuition ni ate. Kulang yung pang-tuition namin. So, sabi ko, manalo matalo, may consolation, may Okay. pang-tuition. So, hindi ko naman akalain na aabot hanggang sa maging sex bomb, ganyan. yes, oo nga, na ikaw nanalo sa TV Babe, di ba, na TV Babe, nanalo ko ng daily. oo, daily. Daily, panalo. Actually, it's a tie. Dalawa kami. Oo. Kinuhaan pa ako nun kasi pangalawa akong tinawag eh. So, it's a tie pala siya. Tapos, after nun, wala na akong weekly. Diretso na ako sa monthly. That time, kalaban ko si Cynthia, si Sex Bomb Cynthia. Magkalaban kami. So, akala ko mananalo na siya that time. Kasi nung pagpasok niya, sobrang friendly niya. Ako ngiti lang, ganyan lang ako. As an introvert. Introvert, ngiti-ngiti lang. So, akala ko panalo siya. Tapos after nun, wala din, talo kami pareho. Pero at least, di ba, nabigyan ng offer. Yun, tapos after nga nag-offer, tapos nagkita kami dun sa studio na, yun, sabi nga ni Ate Joy na magsa-sex bomb nga daw. Pero hindi ka pa dancer nun talaga, di ba? Hindi ako dancer. Sumasayaw-sayaw sa birthday party Oo. ng mga bata. Ganun lang, pero hindi ako dancer talaga. Ang ginawa ko kasi noon, kasi pasasayawin ka na Ate Joy eh. Inaral ko yung I like. So, alam ko yung steps. So, akala niya mabilis akong make up. Okay. So, okay na yan. Sige, training kayo. So, doon ako nahihirapan sa training at saka nung pagsalang sa akin kasi hindi talaga ako sumasayaw. Pero in fairness, ang talino mo dun sa inaral mo na Di ba? beforehand. Para mapasama ka, no? Oo, inaral ko. Sabi niya, pasabihin mo, tingnan natin kung paano yung pag-pick up niya. Ang bilis daw ng pick up. Hindi niya alam. ko. Pero maganda yun. Di ba? Nung sinalang na ako sa TV, doon na yung medyo nahirapan ako. May time pa doon na pinastop ako sa TV. Dahil? Kasi nga, hindi ako makasabay sa kanila. Okay. So, akala ko nung time na yun, sabi ko, nag-decide kasi ako mag-stop mag-aral. Kasi hindi talaga kaya ng time. Tapos nung araw din yun, stop ka, mag-Itbulaga. Sabi ko, Tapos hindi ako makakasama sa lahat ng show. Anong gagawin ko? Yung pala, after kasi galing ako ng Itbulaga, after kaya usap ako na Ate Joy, sabi, mag-aral ka na lang muna, mag-jazz lesson ka, mag-gymnast ka, pati singing, pinag-aral ako. Pero hindi ako marunong umanta. Hindi ko napag-aralan talaga singing. Pero grabe, pinapa-workshop din talaga kayo Oo, beforehand. kailangan. Oo. Kailangan talaga kasi ang galaw namin doon kailangan mirror. Oo. Sabay-sabay. Totoo.
Which napanindigan nyo din naman, di ba? Kinaya din naman. Oo, kinaya din. Oo, pero ang hirap nga no, na hindi ka talaga dancer, tapos pipilitin mo. Oo, ang hirap. Sobrang hirap. Meron pa nga nun, one time, sumasali ako sa concert. May concert na before kasi si Sex Bomb eh. Ang gagawin lang nila, yung Queen of the Dam, kasi di ba si Queen of the Dam, siya bato, tapos nagiging, nagkakaroon ng buhay. Ako yung tinataas na bato. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, tapos ibababa na ako, tapos exit na. Yun lang yung papel ko. Asa ba to? Tapos papalitan na ako ni Sandy, siya na yung sasayaw. Cute naman na may ganong Ganun talaga. eksena. Tapos, nung ngayon, syempre, ang tagal-tagal niyong magkakasama. Ngayon, parang sisterhood na talaga yung Sex Bomb, no? Ano masasabi mo sa parang relationship na nabuo niyo as a group? Sa amin kasi, sa sobrang tagal, siguro more than half ng buhay namin magkakasama na kami. Andiyan na sabay-sabay kayo kumakain, tabi-tabi kayo natutulog. Siguro, ang unang-unang natutunan namin is yung respeto sa isa't isa talaga. Yung meron kang ate, may nakakatanda, na kailangan, pag sinabi niya, respetuhin mo kung ano yung sinabi niya. Susunod ka talaga. Although hindi naman kasi masama din yung sinasabi, di ba? Puro talagang para sa'yo din naman. So yun talaga, teamwork, respeto sa kanila. Kaya hanggang ngayon, dala-dala namin yun eh. Oo. And kitang-kita din naman ng lahat din based sa kung paano nga kayo sa isa't isa. And isa pang mga, pinagsamahan nyo, Daisy Siete. Yes. Na oo. ikaw yung madalas na naka-pink. Yes. Yeah. Yun nga. Super cute kikay, ganyan. Oo. Pero alam ko, favorite color mo talaga, yellow. Yellow. Di ba ang layo ng kulay? Pero ano naman yung na-feel mo na pink ka lagi? Nung pink, ayoko ng pink, sabi ko. Tapos kailangan naka-pink lahat. Yung hikaw, lahat. As in talaga pati bag pink. Nahirapan ako noon kasi yung meron time na hindi ka pwedeng umulit ng damit eh. Di ba? Kung ulitin mo siya, matagal pa. Mahirap. Pero natuwa ako kasi na-recognize pala. Ngayon sinasabi nila. Oo. Pati yung pag-change ko ng yellow. Napansin din, na pati mga bag ko na hawak before, yung bag mo, Barbie na pink, ganyan. Sabi ko, pala nila, natatandaan pala nila. Oo. Nagkaroon ng recall. Yes, Oo. oo. Pero how was it? Transitioning naman. So from dancer, naging actor naman kayo. Mahirap. Mahirap sa amin kasi yung time na yun sobrang busy. So walang tulog. Sabihin natin, from unang hirit. Grabe. Tapos may sis pa kami. Tapos Itbulaga, tapos magte-taping. Tapos outside show, ganun. Isang diretso talaga. Grabe. Parang 5 show. Kinumpleto nyo yung yung buong araw na show. Talaga nandun kayo lahat. Buong araw talaga nagtatrabaho kami. Kaya nung nag-acting kami, sobrang nahirapan kami. Pero, ayun nga, sa guidance ng mga staff before, yun, natuto naman. Oo, laban lang talaga. Oo, laban lang. Pero napanood ko din na hindi rin ganun kalaki yung sweldo nyo. Kaya parang ang hirap din na trabaho kayo ng trabaho, tapos hindi naman din ganun kalaki yung kinikita. Nung time na kasi nun, mura pa rin naman bilihin eh. Kaya napagkakasya. Biruin mo, dalawa yung napag-aral ko. Oo. Diba? Hindi sabihin mo 1,000, ganyan yung sahod mo, 2,500, 2,000, may napag-aral kang dalawa, diba? Pero kada show yon. Kada show yun. Tapos 5 yung show nyo. Oo, mga ganon. Pagod kayo. Sa lahat ng pinagdaanan. Okay lang sa amin kung sasayaw, kaso may acting ka pa. Oo, yung magme-memorize ka pa ng Oo, yun ang hirap nun. Meron nga dun, pag puwet-puwet ka, nakaganon ka na lang eh. Kita ba ako? Ikaw na yung gagawin, hindi ako kita, di ba? Marami naman tayo sa screen, may ganon Oo. kami. Mga ganong eksena. Mm. Tapos pati nung magpakilanman ka, Oo, na ikaw ayan. naman ikaw lang talaga yung yung bida doon. Ano naman feeling noon? Mahirap din. Kasi puro line ko eh. Oo. Pero nakarelate naman kasi nga, buhay ko. Oo. So, yun dun naman ako, nahirapan dahil maraming lines. Kasi nga, hindi naman ako talaga maano sa acting. Pero nakaka-relate naman kasi nga, sarili kong buhay. Oo. So yung hugot, medyo mas madali na. Nandun na yung Oo. buhay. Kasi ang dami mo ring crying Napaiyak scenes agad doon. ako doon. Oo. Napaiyak agad ako kasi yun nga eh, totoong buhay na nangyari. Oo. So, yung mga experiences nyo, parang napigil din after, syempre, nagkahiwa-hiwalay na, yung after ng sex bomb, ganyan. Tapos ngayon,
nagka-concert nga kayo. Yes. Anong na-feel nyo? Kasi nung first, di ba, hindi ka pa nga nakasama. Yes, oo. Dahil sa surgery mo. Oo. Okay lang bang pag-usapan natin yun? Yeah, hindi ako nakasama dahil sa surgery kasi 3 beses ako na surgery. So, sabi ko wala talagang chance. Yung round 1, hindi ako attend talaga noon. Kasi meron ako schedule sa hospital na magpapa-ambulatory BP ako. Kasi nga, tumataas yung, nagpipik yung BP ko ng bigla-biglaan siya, nagpipik. So, kailangan ko kabitan ng monitor. So, sabi ko, hindi na ako makakapunta ng round 1. Manonood lang talaga ako noon. Ang request ko lang kay Sunshine, baka pwede sa backstage ako pumasok. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng access. So, sabi niya, okay. So, nood lang. Kinulit ako. Sabi niya, ikaw lang binigyan ko ng all access, pumunta ka dito. Okay, sige. Pagkagaling ko ng ospital, nagpakabit lang ako ng monitor, tapos pumunta na ako, dumiretso na ako dun sa kanila. Yun nga, sabi ko, sige, ulit na lang. Kung mag-field yung monitor, yung record, ulitin ko na lang. Sabi ko. Kaya nakapunta ako that time. Tapos hindi ko rin akalain na papanig ako ng stage. Kasi wala naman sa script talaga yung papanig. Kasi Ate Joy lang talaga. Di ba kinuha nila sa Ate Joy? Gulat ako yung mga fans. Talaga, nag-effort sila. Sumigaw sila ng name ko para makapanig din ako sa stage. Oh. Sobrang thankful talaga ako sa kanila. Kahit yun lang, sabi ko, kahit ito lang naramdaman ko na nakasama na rin ako sa concert. Tapos nung round 2 din. Round 2, yan ang wala ko ng round 2. Hindi, meron ako kasing schedule na talaga na hindi ko na talaga kayang makancel. So, yun yung wala talaga ako ng round 2. Okay. Pero nung nabalitaan kong may round 3, may nagsabi kasi, nakita ko lang na nag-post, may round 3 daw, comment. Basta sa social media. Nag-message ako kay Mia, sama ako ng round 3. Sama ako. Sabi niya, anong round 3? Wala pa naman round 3. Sabi niya. Sabi ko, naniwala ako dun sa post. wala nang round 3 noong December, sabi. Wala talaga. Tapos, biglang natuloy na. Yung nag-announce, sabi ko, niloloko mo ko. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kami rin na surprise, may round 3 pala. Tapos buti, nakasama ka na Yun nga. doon. Mm-mm. Kasi ito ding 4 and 5. Dire-diretso na, 3, 4, 5. Pinush talaga na makasama ako. Lalo na si Ate Ira, si Ate Mia and si Sunshine. Pinush talaga na makasama ako sa lahat, dun sa 3, 4, 5. Oo, buti naka-recover ka na din. Oo, okay na. Yun nga last minute na bigyan ako ng clearance that time. Tapos nag-message ako kay Ate Mia and Sunshine una. Sabi ko, baka naman makasama ako. Kasi bago pa noon, nasa technical rehearsal. Ang plano pa namin ni May noon, pasasayawin niya ako from the audience. Kasi nasa audience siya. Sabi niya, sayo tayo, pa-videohan ko na lang para meron ka rin video habang nagsasayaw. Kasama ka rin sa concert, sabi niya. So sabi ko, sige. Tapos pumunta pa kami dun sa upuan kung saan ako nakaupo para malaman niya kung nasan ako. Hahatakin na lang daw niya ako. Tapos yun, nakapag-perform ako. Kaya sabi ko, ang galing ng twist. Talagang meant to be. Meant to be, yun nga. Oo. Meant to be talaga makasama. Yan. So, nakakatuwa nga. Ang dami nang nakapanood. Tapos, ang dami pang rounds, di ba? Diba? So, Oo, yun nga. nakakatuwa for the, mga pinalaki din talaga Ng ng, sex ng bomb. sex bomb. Tsaka hindi alam ng mama ko na kasama ko sa concert. Wala Biglaan. talaga. Tapos hindi ko pa sa kanya sinabi ng maaga. Pinalate ko pa bago mag-lunch. Tsaka pa ako nag-message sa kanya, Ma, napanood mo na. Ano yun? Hindi niya alam. Surprise! Oo, nung nagsenda ako ng link ng video, doon siya nagulat, kasama pala siya. Oh. And na-proud naman ba siya? Natuwa siya na? Oo, umiyak siya. Oh. Kasi sabi niya, yan yung gustong-gusto mo talaga makasama ka. Sabi ko, oo. Sabi niya, oo, at least nakasama ka. Sabi Oo nga. Ang ganda na ganun yung nangyari. Oo. And ngayon naman, ano pa bang sa dami-dami ng mga ginawa mo in life, ano pa bang ang goal mong mangyari? Ngayon kasi focus nga. Kasi nga gumagawa ako ng business, yung skincare and cosmetics. Yan yung goal ko na pagandahin.
Laban lang. Oo. Yun muna yung goal ko. Doon muna ako nagpo-focus ngayon. Tapos, syempre, meron din mga outside shows. Yan, world tour si Sex Bomb. Yun din, sana makasama din. Oo. So, yun lang. Patuloy lang din. About personal life? Sa personal, wala naman. Ganun pa rin. Tuloy lang din? Tuloy lang din, laban lang din. Okay Oo. na. As in, at least okay na. Wala nang sakit. Okay na. Yes. And speaking of laban, ano bang gusto mong sabihin sa mga taong patuloy na lumalaban sa buhay? Huwag po kayong i-give up. Ayan. Lahat naman may dahilan na nangyari. Minsan kasi, di ba, pinaplano mo yung buhay mo, tapos hindi yun yung nagiging outcome. So, sometimes talaga, may mga planong hindi natutupad. Pero, huwag kayong susuko kasi talagang may kapalit yan eh. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Sometimes, tinitwist ka dun sa mas maganda. Ang ganda. So parang tuloy-tuloy lang. Tuloy Oo. lang ang laban. Tuloy lang, laban lang, bawal bumawi. Sabi nga ng Sex Bomb. Totoo. Sabi nyo. Ayun, thank you so much, Jolan, for being here and sa pagkwento ng iyong buhay and pag-advise sa ating mga other Sex Bomb followers dyan. Followers. Yes, thank you so Thank you. much.